Mga Japorms, once again, it's your boy Jerome Porma at welcome ulit sa aking Collectibles channel. Okay, sa video natin na to, again, another back-to-back review, unboxing and review videos tayo given na, yun nga, pag yung mga releases ko kasi sa Japan, at least tinitipid ko pa, no, pinagsasabay-sabay ko na ng monthly shipment. So, nagkasabay-sabay na. Although itong first figure natin for this back-to-back video ay hindi hiwalay naman. But yung dalawang susunod, which are Mayfex, no, mga Mayfex, ayun yung magkasabay. So, medyo nauna lang to end. Ayun, medyo hectic yung schedule sa work. So, or kahit yung after work. So, ngayon ko lang nagawan. But, yan, nagsama-sama na sila ngayon sa magiging videos natin again. And sa mga susunod na mga buwan, mukhang ganun pa rin kasi mapagsasabay-sabay ko na. Medyo nagtitipid pa nga tayo sa shipment fee. So, yun lang, info. Okay. First natin figure ngayon, none other than SH Figure Arts na Luffy na, no. So, hindi kasi ako One Piece fan no. But then, gusto ko lang din, at sikat kasi talaga tong Gear 5 niya na form, no. Okay, ni Luffy. Tapos, so, ayun, kaya ginusto ko rin na makakuha nito. And ayan, shout out kay Sir JP sa pagbibigay sa akin nito in an SRP price. Okay, nakuha ko siya ng good price pa. Although not PO price, or I think PO price pa rin naman. But yon, ano pa bang info? Sa OP line ng SH Figure Arts, ang meron lang akong nakuha ay luckily si Sanji. Hindi dapat nga, hindi ko parang gusto ko ibenta yung, but then akala ko kasi rare din to nagka-cuts din to pero yun, nakakuha nga tayo. Baka kumpletuhin ko na at least yung buong yung mga main characters lang, o at least kay Luffy, meron na nga ako Sanji, no, tsaka Zoro, kasi yun, at least madagdag ko to sa collection ko ng mga shonen, no. Yung Luffy naman din kasi yung mismong, ito nga yung Raid of Onigashima, tama nga ba yung ko is nagka-reissue naman kasi. So ayun, ang dami pa, nagkalat na yun siya ngayon. Then meron ako nung mismong yung Dawn of, basta yung mga una-una until as, kasi ang inabot ko lang nito sa hanggang GMA 7 sa mga tito, mga kasabayan ko, no, back in the days. Yung ganong form pa niya, yung until Skype yan na form ni Luffy na luma, yung basta yung kahit ngayon sa mga figure arts fan, SH Figure Arts fan, yung kasabayan niya nung itsura pa ni yung kaka-pre-order lang din and up for pre-order na si Ace. So, yun. Kumuha tayo nito dahil nga at least pang dagdag shonen, inabot ko pa rin naman, although I'm not really a fan. So, makita nyo rin na hindi naman ito sa bio ko or sa about natin, hindi kasama ang One Piece. So, okay, unboxing, ano pa ba yan? Well, excited na lang din ako, gusto ko ito mabuksan. Isang maganda rin kasi dito, sa pagkakaalam ko and info rin from Sir JP, ay si Luffy, lahat ng release ng Onigashima, si Luffy lang kasama yung itong Gear 5 na Luffy, si Kaido, tsaka si, ano pangalan ng babae? Hindi ko masyadong maalala. Yamato nga ba? Yamato? Tama ba? Or, yun, silang tatlo, may mga kasamang stands. Yun, isang info yun. And gagawan ko rin naman ng video yun about parang guide sa mga 6-inch or 112 kung about sa package. Si SH Figure Arts, hindi niya normal na may kasamang flight stand or action stand or base yung figure nila per package. So, sa ito, kaya medyo maganda rin yung presyo niya, mas mahal kesa sa normal nila kasi nga may kasamang stand sa package. Okay, I think yun na naman yung mabanggit ko dito. Start na tayo sa pag-unbox, okay mga Japarms. So, ito, pinag-aaralan ko rin kung parang kanina ko ba ititira, kasi dito, yung part na to ay hindi naman yung usual na vertical stand, and gusto ko nga sanang i-keep parang yung may, may injecta pa tayo. Parang ito na yung i-keep ko pa rin, although kasi may kasama siya nung translucent na window niya, pero ito pa rin, ito na nga i-keep ko as usual. Ito yung buksan kong side. Share ko lang. Alam niyo naman yung kaartihan ko dito pagdating sa pagkikip ko ng, ng box. Okay? Okay, buksan na natin. Medyo nalipasan na ako ng excite dito kasi matagal-tagal na rin dumating sa ato mga Japorms. Pero, ayun nga, nabisi talaga kasi. So, tingnan natin. Okay, yung sa box niya,
wala nang ibang halo. Okay, pagkabukas, ayun na talaga siya, purplish or indigo yung mismong sa ano na, tapos wala na blanco na halo na. Okay, tabi muna natin yung box. Oops. Tabi na tapos. Okay, pero not so bad. Pero ayan, ito sabi ko mga Japones, may kasama siyang stand. Okay, tama tayo malinaw niya. Kasama yung stand niya dito. Okay, not so usual. Kaya, ayan, maganda-ganda rin yung presyo niya. Ano muna tayo. Proceed lang tayo ng normal natin. Tingnan ko lang muna yung figure itself bago natin at least itutok ng naka-shell. Okay, okay. Wala na siyang, ito lang, mismo may pinaka-plastic dito pero walang anti-paint rub na plastic sa mga singit-singit. I-keep ba natin to? Paano lagi itsura? Para dito sa pagitan ng umula. Okay ka na. I think hindi ko na to i-keep. Okay, inano na natin. Okay. Pero pag, sige, ibabalik ko na lang muna pag dating na itututok kasi natin yung itutok natin yung figure. Okay. Paano na siya babalik? Oop. Okay, para lang matutok natin ang naka-shell mode muna as I wanted always to do. Okay, tutok natin sa clamshell. Okay, ganyan yung box ng mga Japarms. I-review lang natin ng mabilis-bilis. So, one piece logo dito sa may upper left. Okay, harap. Then, may drawing or may art pa doon. Okay, Monkey D. Luffy Gear 5. Monkey D. Luffy Gear 5. Sana hindi mag-blur masyado. Okay, so, yan. Kahit yung harap pa lang talaga, ang ganda na. Okay, SH Figure Arts, Monkey Luffy Gear 5, some kanji text, okay, tapos copyright, Tamashii Nations, Tamashii Nations sticker, tapos ano nga ba ito, tama, Toei Animation hologram sticker din nila or authenticator Bandai. Okay, another Tamashii Nations sticker, authenticator. Okay, pag yung taas, just another authenticator or mga text about SH Figure Arts. Okay, then ang style nito is mapa. Masyado kasi maliwanag pero yan, map yung style. Okay, nung pinaka background pala at least. Then sige, kanan tayo na itong pares naman kasi vertical art sila. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, limang 1, tama no, 5 naman kasi nandito yung extra piece para dun sa default na Onigashima figure. Okay, SH Figure Arts sa taas din. Dito may Monkey D. Luffy din na naman lang na label, pero yung art is nakaganyan, vertical naman, maliit lang, one piece. Okay, baba dito na naman same lang yung laughing default niya, no? Same na ito, malapit lang, purple background. Okay, last likod. Pag sa likod, okay, ito yung mga details niya. Same lang, ulit na dito yung nandun sa kanang part do. Ito, mga promo, nasa official and promo pics. Okay, so and so forth, details dito. Okay, yun lang mga Japarms, yung mismong figure tayo sa shell. Okay, yan, yung mismong figure. I think, worth to i-review ng ganito. Maganda kasi talaga yung pagka-package nila. Kudos kay Tamashii Nations and Bandai para dito. So, okay. Isang shell lang siya mga Japarms. Pag napansin, kumbaga isang layer lang talaga. Yung mismong extra kamay na hindi ko pa kasi nalalaro na bagong unbox nga lang din natin. Pero alam ko, kaya ngang i-bend yung dalawang yan. Pero kumbaga, ang ibig sabihin, nasa yung dalawang nabibend na to ay nandun din sa loob. Okay, walang extra shell siya para doon. Okay, or doon sa dalawang yun. In-expect ko magiging ganun eh. Talagang mas may hollow part dito. Ayan na nakikita nyo. Nasa included dun sa mismong itong shell na to. Okay. Si Luffy, yung sa pag-unbox naman natin kanina, yung nakita niya may pinaka-plastic na nagsusupport yan dun sa cloud style or ano ba yan, yung aura niya ba yan, umuusok, steam niya. Extra na kamay, 1,
2, 3 pairs. Okay, so relaxed hands na yung nasa default. Ito at closed fist na tapos ito yung may pagitan, so panghawak. Hindi ko kasi alam kung power niya ba rin talaga itong parang nagkikidlat or what, pero most likely dun ipangahawak yun dito tong pagitan na to, yung medyo ito atin part na pwedeng hawakan nito, yung medyo may embossed dyan, ano. Tapos mas semi-relaxed hands pa. Okay, inaano ko yung ilaw eh. Okay, ito na yung extra piece para dun sa ano ba, parang comedic style ng cartoons, yung pag-LOP na dito nga, alam ko parang bago nga siya kasi ma-activate yung power nito, almost deads na siya eh. Okay, Kenkoy na labas mata, so 1, 2, 3, 4 para dito extra 4 face plates dito mga Japarms na hindi ito head sculpt mismo, so para lang ata, yan yan, hindi mismong face plate lang yung mababago. Medyo Kenkoy na lawa yung mata, ito yung almost itong dalawa yung normal, kumbaga yung naka-normal yung art. Ba't ang layo? Sorry ngayon pala. Na-OC kasi ako. Minsan naman natatakot ako malapit. Baka hindi lumalabo rin. Okay, so ayan. Ayan yung kamay, si Lupit, yung kidlat. Anuhin ko rin yung ilaw natin na konti. Medyo ibaba natin. Ayan, para tingnan natin kung mas nakakuha. Pero sobrang liwanag din naman. Okay, so ibinali natin yan. Okay, yung medyo Kenkoy din na galit na face, although this will do sa tingin ko yung default na itong dalawang ito maganda na talaga pang posing ng normal. Okay, tapos ito yung dalawang kamay, nandun yung extra braso na may hanggang pulse, okay, hanggang sa kamay na lang talaga idadagdag, yung ngayon nabibend. So matagal-tagal na naman tong release, no? Feeling ko alam niyo na rin naman to, or familiar na kayo dun sa magiging function, no? So yan yung consist niya. Then ayun, dulo na lang is yung stand, so nakadikit siya ng ganyan dito taas sa mismong hollow ng fig, so hanggang baba nakatape yan. Okay, so yan mga Japarms, mismong figure na tayo. Okay, the usual, yung highlights muna natin or details. Ang daming pwedeng kong masabi kasi, ewan ko, yung feels ko dito kay Luffy, parang bagong-bagong SHF sa akin na figure na ang ganda kasi. Pero siguro sa akin, gawin ko na lang at least 3. Wala pa rin kasi talaga ako ng unang Luffy, no? Pero unahin ko yung, hindi na naman natin alisin yung effect nung hat kasi pag nakita niyo mga Japanese, extra ano talaga siya, 'di ba? Piece accessory din talaga siya, effect. Pero pag nakita niyo naman yung sculpting, sobrang ganda din. Isang gusto ko dito. Okay. Pangalawa, syempre yung mismong effect naman ng yung ulap. Alam ko uusok pa rin kasi medyo ni-review ko rin yung mismong laban nila ni Kaido, yung unang reveal na itong power. So, di ba, umuusok siya. So, sa mga pamilya naman na parang may mga effect kayo ng SH Figure Arts. So, translucent yan mga Jaform. So, sorry, sa ulo na. Pero translucent plastic, tapos, kumbaga glossy. Okay, kasi pag nakita niyo naman yung figure, flat yan. Okay, flat or at least matte. Pero pagdating dito, glossy siya. Okay, tapos jointed siya. So, though kaya lang parang mapihit ng taas baba. So, kaya siya. Ang joint niya nandito, tapos connected lang siya sa piece na to. Okay. Nalalak yan dito, I mean. Ayan. So, butas yan. Hindi medyo maganda tingnan kapag tinanggal kasi may butas. So, talagang for this figure, lagi dapat at least connected talaga tong lalo na yung dito sa katawan niya na may usok palagi, para hindi lang talaga butas kung aesthetics ang habol. Okay. Then, pangatlo na lang yung, hindi ko alam talaga kung paano nila ginawa. Hindi ko pa na-research yung material kung paano nila, pero eto nga bendable yung paa. Oops, nagagala ko yung basta yan, hindi na muna natin, diniretso ko na muna kasi bago ako mag-pictorial, so hindi natin masyadong gagalawin. Pero sa articulation,
yung dito na lang at least yung mamove natin mamaya. Pero yeah, diba, bendable yan kahit makikita nyo. Kaya ito naman talaga pinaka isang flex ng figure na to. Well, even kahit yung etong default na kamay. Kaya pag nakikita nyo rin sa mga official pics, parang kayang balikin yan eh. Pero hindi ko na lang din medyo i-demo ng sobra. Hindi ko pa kasi nga nilalaro, mamaya na natin sa pag pictorial siguro galawin maigi. Okay, so ayan, dinedemo ko, diba? Nababali pa rin to the point na talagang bendable naman siya. Siguro lang talaga ngayon na bagong labas ko, medyo makunat-kunat pa siya. Ayan, pero ayan, at least nakikita niya na bend na siya eh. Ng normal, itong sa kaliwa ngayon, diretso pa. So, diba? Ito ay maganda dito. Parang first time nga din talaga ng figure. Siyempre, specialty ni Luffy yun eh. Yun yung power niya na mabend, parang goma, diba? So, yun yung top 3 niya. No? Aangas, gawin na lang, siyempre, yung daan ako na sculpting. Maganda pa rin yung sculpting talaga ng shorts na may worn effect, mga tupi-tupi. Okay, ganyan siya. Yung tali niya dito, alam ko ganito rin naman natin yung sa default Luffy. I mean, yung naka-Onigashima na default pa. Hinged yan. Kaya natatanggal, kita nyo naman. So, galaw-galaw siya na onte dyan. Ano pa ba? Scalp. Oh, ganyan din naman sa likod. Ang gagana. So, yan ay pinaka-ma-flex siguro natin. Doon ko na lang i-summarize yung pag-flex ng ating or ng SHF. Eto, Gear 5 na Luffy. Okay. Diretsuin ko na lang pala sa articulation. Hindi ko alam, nakalimutan ko yung format ko. Pero, pagkatapos ng details, articulation na naman natin na lang. Okay, so, sa ulo, sige, para makita natin maigi yung movement mga Japan, tanggalin muna natin yung lock na lang nito, at least yung pagkapi niya. So, ganyan yung tsura niya yan talaga eh. Buta siya. Hindi ko pa lang din na-check. Mukhang nahuhubad yung pinaka-chaleco pag tinanggal yung kamay. Dahil nga, parang separate piece pa rin naman ata yung pinakadamit. Check ko, hindi ko pa na-check eh. Pero tanggalin natin para at least, ayan. So, sige, unahin na natin yung steam effect muna. Tayo ka lang dyan, Luffy boy. Okay. So, yung steam effect. So, ganyan siya. At least ito tinanggal ko kanina. Makikita nyo na may ano pa rin yan. Jointed lang din naman. Oops. Yan. Jointed siya dyan. So, hindi ko na to natanggal. Ganyan ka lang kung di siya tinanggal kanina. So, babalik nyo lang. At least, maano nyo naman yung laki tumutunog ng ganun yan. Naglalak naman siya ng ganun. So, kumbaga walang masyadong gap. Kumbaga 3 piraso sila. 1, 2, 3. Okay. Then, baba na muna natin. Sa ulo, maganda naman talaga pagka ano pa rin. At least, ayun na. Sige, demo, at least tanggalin din natin yung tanggalin yung leeg. Ayan. So, yung style pala na ito, ano na siya, medyo fixed na balik ng ganyan yung solid kasi yung tali. Ito, hindi na ata talaga intended para basta maging flexible. So, ganyan lang siya din. Pero, di ba, ayan, katulad ng napakita natin kanina. Gantang scalp din talaga. Kaya maganda rin bayad. Okay, baba na muna natin. Ngayon, sa'yo ng leeg. Si Luffy. Kabit lang natin. Okay, so, medyo malaking gap sa leeg. Pag lalo na sa personal, baka hindi kayo sanay lang. Pero ayan, madali lang din siya matanggal. Kaya, onting galaw. Baba. Ayan, ganyan. Maganda naman yung pagkatungo talaga niya. Pag straight. Tapos tingala. Okay. Siyempre, at least bend ng kaliwa, bend ng kanan, or kaliwa niya, kanan natin. Siyempre, ikot na lang. Okay, yung pinakaleeg, tama pa rin naman. May hulma naman yung, ayan, ito talaga yung diretso niya. Parang ito yung pinaka-Adam's apple. Makita niya yan. Masyado maliwanag na ilaw ko. Pero sa sculpting yan, makikita niya naman yan in person. Okay. Eto. Siguro na lang din pala. Sige, i-demo natin yan. Kasi, di ba, yung mamaya yung extra kamay as accessory. So, dapat na siya, natatanggal siya. Siguro mag-input na lang ako sa akin. Kasi, kung baga pagtatanggalin niya, baka pang mga first timer kayo or baka kabado kayo o pag sa mga mapibigat kamay, medyo ingat mga Japorm. So, sa pagtanggal sa akin, kasi nalaro ko na naman eh. Na-demo, na-testing ko magkabit-kabit na rin. Eto, so yan, matutunog naman siya. So, double jointed siya. Wala nang pinaka-butterfly joint. Hindi ko lang pinakatawag dito, double joint, may tawag pa rin. Pero at least ball, tapos connected doon. Hindi ko na na-try tanggalin yun. Baka sobrang, ball yung dulo ng panigurada. Pero ito, ano ba tawag sa ito? Basta yung flat lang na ganyan. Okay, so, pag nakita niya naman, at least mag-exert ng onting force. Pero pag ibabalik ko na siya, at least tinutuwid ko kasi nahihirapan ako may napanood akong review na kaya nilang ikabit ng parang paganto, nakaganon. Ako, diskarte ko gusto parang at least yan nakaganyan kasi
kailangan niya mag-lock talaga mga Joforms sa butas dito. Both dun sa kanan kaliwa or kahit dun sa dalawang extra. So, ibalik natin ng, ayan, ito mo. Kasi nababa, nakita niya nababa, mahirap. So, akong gusto ko parang at least diretso, and tapos mababali siya, ayan, ganyan. Kaya ang diskarte ko, parang pag ganito. Kasi ang mangyayari, parang sagad niya rin at least dito matutulak niya. Kaya, ang pagbalik ko ay gano'n. Tapos, dapat talaga shoot. Dapat tutunog yan. Ayan, nababali. Diba? Hirap din, oh. So, ingat talaga. Biting nyo kasi baka mabali ito eh. Hindi, although, pag sa likod naman, lock na lock naman dapat yan eh. Para lang sa mga hindi sure or first time. Basta yan, mahirap din mabali talaga yung mga Joforms. So, ayan, at least sa akin ganyan, diretso. Tapos, basta diretso ang ganyan, exert mo na. Babaon dapat, ayun, mabahirap na naman, di ba? Ayan natin, i-demo lang natin kasi ito yung pinakagusto kong matulong din. Ayan, tutunog ng ganon. So, dapat tutunog siya. Okay, same na yan dito. So, hindi ko na i-demo yung pagkabit nung extra na kamay na mahaba na nababali din. Pero ganun siya kabit. Okay? So, jointed lang ng ganon. Kaya matupi-tupi. At least parang ganyan siya malalabas mo para lang sa mga mas dynamic na poses. Okay? So, sa kamay, hinge naman yung ito. At least kayang mabali ng ganon. Hindi na naman sobrang complex ito and bago. Okay? Okay, ab crunch. So, sa crunch, mahaharangan na kasi nung pinaka belt niya or scarf pa rin ba yun? Basta yung sa lower. So, mangyayari yung upper torso crunch na yung pinaka. Okay, so, okay pa rin naman, at least. Kasi ang pinaka-posing nga niya, diba, nakaganyan siya. Okay, tapos, pagpatalikod, which, hindi na rin naman usually post mo siya, pero at least maganda pa rin. Okay, eto na. Hindi dito nag-apply yung, hindi, I mean, pasok pa rin yung mga makabago na nilang leg joint system. Pero dahil masyadong mataas yung pagkagawa sa thigh, hindi ba na siya alam ko hindi na talaga kayang basta i-split. Kasi sinagad-sagad ko na rin to kanina. Wala eh. So, at least ganyan. O kung talagang babaliin maigi for pinaka dynamic na splitting, at least kaya pa ba hindi, alam ko hindi nabababa eh. So, gano'n na lang yung mga Joforms. Okay, pero swivel, kaya pa rin i-360. Ayoko nang masyadong i-360 lang. Then, stick ata. Ayoko, kumbaga yung kamay na to, hindi ata to mapipihit mga Joforms. So, diretso siyang baka glued. Itong, kumbaga, talagang walang articulation to. Hindi kayang mapivot or mas swivel. Same to yung kumanya sa may bandang flash pagkalabas ng manggas. So, ito rin dito. Itong paa pala. Sorry. Itong paa at least kayang pihitin. Ito talaga alam ko hindi. Ayun. Hindi na talaga. Ito, maririnig nyo pa nga. Ayun, narinig nyo na may naman, diba? So, kayang pihitin. Okay, pero, tasay nga. Ito, example na natin na nabibend nga siya. Diba? Kaya medyo nabibend talaga, hindi medyo. Although, hindi nga naman, matigas-tigas pa rin siya. Matigas-tigas. Pero, kumbaga, kung hindi mo nga alam na si Luffy, ganito, goma pala yung parang goma, elastic or bendable. Ganyan yan sa paa. So and so forth. Kahit paharap. Okay. Ano pa ba? Yeah, yun na lang naman ang pinakamana natin sa articulation. Okay. Accessories na tayo. Okay, unahin natin sa kamay. Yung mga kamay na accessories. Sa tatlong pares na extra, mga Joforms. Pansin nyo naman siguro kanina na yung default is yung pinaka-relaxed. So, from taas tayo, no? Ito yung sa pinakataas pag sa box or sa figure. Mas pasara na ontinahan. So, at least grabbing. Okay. Then, siguro sunod na natin yung from to kaliwa naman na closed fist. So, syempre, at least may closed fist. Then, ito yung pinaka, at least kakaiba lang. Yung kamay na may butas sa gitna, panghawak ng Thunderbolt effect. So, hindi ko na masyadong, tinatry ko ilapit kanina mga Joforms, kinat ko na ito, ayaw ma-zoom. Pero, wala naman kasi masyadong kakaiba, at least yung sculpting, okay, nakikita niyo naman, dito malinaw kapag gano'n. Pero, ayan, flesh lang, color of flesh, wala nang ibang effect. Okay, so, idiretso na natin sa Thunderbolt para lang ma-demo din natin kung paano nilulusan at least kahit sa isang kamay. I-zoom out ko lang. Okay, so, pangalawa sa natin sa accessories, ito ng Thunderbolt niya. Okay. So sa Thunderbolt, ayan, makikita nyo rin na translucent plastic din siya. So pag yung mga ganito, mga Joforms, sa mga hindi nakakaalam, pag translucent plastic, at least mas
minsan ano madali talaga siyang mabali lalo na kapag kasi alam niyo nga parang manipis yung pinaka-plastic. Yun isang info pero kapag lalo na pag joint siya, so yung katulad nung kanina yung steam effect niya, ingat sa ganun. Pero at least ito medyo matigas-tigas. Hindi na makita hindi rin siya basta mabend. Maganda yung pagkagawa. Pero ayan, info lang kapag nagdi-deal tayo sa mga translucent na plastic or parang ayan ganyan yung medyo tagos. Okay. Then so ayan yung pinaka-effect niya. Then paano ilusot yung sa kamay? Ay ano siya, at least may pin pa rin siya diyan. So nahihiwalay yan. Okay, ganyan yung butas niya. Tapos kunin natin at least kanan gawin natin. So pag sa ganito, sa mga hindi pa kayo, pag hindi kayo familiar, at least medyo ilulusot niyo ng maigi yan. So, or tama ba? Ito muna ng ano pala. Okay. Yung pag mga ganito mga Japanese, medyo pipilitin niya siya kasi hindi naman yung basta shoot dahil masikip pa rin dapat ang dating niyan. Okay, so lulusot ng ganyan yung dulo. Okay, tsaka niya ito ikakabit. Hindi ko na lang kabisado kung ano ba yung harap sa likod pero hindi naman masyadong magmamatter kasi magandang pang effect lang talaga yung pinakidlat. Kung baliktad man, ganyan nga ba yung kanina, pwede nyo pa rin naman pihitin at least kung ano yung pinakatatama at least, I mean, baka ganito yung tama. So, yun yung kamay, ganyan siya nilulusot. Okay, so magiging ganyan yung kidlat. Okay, second to the last para i-showcase sa accessories or parang mismo sa accessories na yung extra kamay na mahaba. At least, tas yun yung bendable na ito. Pwede mo lang natin. Ito, mas bendable to kaysa dun sa paa. Mas ano mo to kasi at least mas mahaba. Alam mo yung pagkalambot niya. Mas parang mas malundo siya to the point na dito kahit yung mga bandang dulo kayang i-bend. Ibig na natin masyadong galawin tong kanan. Okay, so isang guide lang din dito mga Japanese para hindi kayo malito. Okay, ano to, may nakikita niya yan, di ba? May R, may L. So, may guide siya, may label siya. Kung, syempre yung R is mismong right ni Luffy. Okay, hindi right natin. Okay, so right ni Luffy, left, and, kasi, almost identical siya eh. Pero, baka lang, syempre mas intended, lalo na yung sculpt ng manggas. Ewan ko na, pero dapat, di ba nga, at least identical pa rin eh. Sa pagkakabit na lang din talaga, yung mismong uka na ito, intended ito yung pangkanan kasi ano rin naman yan at least ano ba yung term, proportion or symmetrical pantay naman talagang intended lang na kasi parang ito yung skull niya hindi dapat ito yung pangkaliwa so yan na siya okay medyo in-explain ko lang ng konti may R and may L yan sa mga hindi familiar okay pag at least kay Mayfex kasi si Mayfex napapalitan din alam ko may ganito rin kahit si ano rin si Sentinel tama ba may guide din or ito si SHF yung si Kaiju naalala ko si Kaiju so okay ganyan yan yung sa extra long arms okay unahin natin din yung from taas ng package pababa ito mismong complementary kasi ito dun sa yung default Onigashima Luffy mismong siya head na accessories mga Japan so tinatry ko parang tanggalin pero parang hindi talaga siya intended matanggal so buo siya ang maganda lang din dito is sculpting nung parang Kenkoy nga na naging parang malalaking patak na yung style ng buhok na kasi hinahangin-hangin siya ano na to sa mga nakakaalam ng story parang patalo na nga siya okay so medyo spoiler alert yon tapos or ito nang gigising ito so kumbaga hinahangin na rin siya kaya puti-puti na magta-transform na nga siya sa Gear 5 okay so ayan siya kasi yung mga susunod faceplates na talaga na pang palit lang dun sa harap ng default figure okay unahin na natin to mga Japons sunod so natuto ko na naman din kanina na parang gawin na lang natin yung likod so ganyan siya may pinaka 4 pins. Yan, may kakabit mo siya pampalit. Tapos, at least, itong dila rin ata natatanggal kasi yan, pin testing nga natin. Hindi ko maalala kung natanggal ko na eh. Parang dapat kayang matanggal. Tama ba? Tingnan na. Kinakapa ko ngayon eh. Hindi siya intended matanggal. Ata, baka nakaglue talaga. So, at least ngayon nakikita nyo na medyo ina-effortan ko na tanggalin yan eh. Pero yan, Kenko, yung labas mata na mahaba dila. So, mas ano natin siya sa ganitong view, projectile view. Okay, next, ito. Para sa akin, ito, pinakagusto ko. Well, syempre, ito yung galit mode sa lubong kilay. Tapos, ang ganda na pula yung mata sa ginawa kay Gear 5. Pero,
Yan, ganyan din naman siya. Kaya, masusundan yan lang. Hindi ko na tatalikod yung dalawang susunod mga Japons. Pero, yan. Ganun lang naman. Same na same. Pero, ito yung pinaka-art. Ito, second to the last. Nakangiti. Pero, parang galit pa rin. Game face pa rin. Okay. Okay, last. Medyo kengkoy na galit. Kasi mas mahaba. Kumbaga, may effect nga siya no, parang at least in motion na mahaba. Tingnan nga natin kung ito muna, pula pa rin yung mata. Tingnan natin kung mas mahaba pa rin kung pagkumparahin lang natin. Mahaba talaga tong isa. So, ayan na siya eh. Yung lawa yung mata. Mas mahaba talaga to. Pero, kumpara naman sa yung kanina, at least yung normal na mukha. Wait lang mga Japan. So, wala na tayong cut. Kinukuha ko yung ayun, mas malaki naman talaga siya. Okay, so, okay. Yan na yung mga accessories natin. Okay. Height check na tayo. Okay, mga Japarms, may bago akong napausong diskarte. No? Ano yung muna, pagkalabas ng box, i-height check ko na para at least tuwid na tuwid pa yung figure. So, ayan siya. So, si Luffy, no, talaga nasa 5.5 inch lang siya kung hindi tirik yung buhok, pero dahil itong tirik medyo lamampas hanggang 6. So pero kumbaga maliit-liit talaga. Ewan ko ba ganito ba character ba yung ni Luffy, maliit din talaga. Ayan, so 5.5 inch at least. Okay, ito na lang muna pagkumparahan natin mga Japorms sa kapwa SH Figure Arts. Ito na lang kasi mga nasa ibabaw ng baul ano, ni Kaiju. So comparing with SHF Kaiju number 8 and yung Ichigo nga natin na naka-display kasi, so madaling kunin, no? Nakaganyan na yung pose. Okay, SHF Ichigo, no? Yung naka-Bankai. Ito pa lang naman ata ngayong na-release na ngayon. So with our Gear 5. So by height naman kasi ata talaga, so si Luffy ata parang ganito lang, baka 5'4", 5'5", 5'6 siya. Then si Ichigo ay relatively mas matangkad nga talaga din sa height characteristics or definition ni Luffy. So, okay naman siya. Parang pantay din talaga sa totoong height ng mga characters sa character bio nila dito sa mga figures natin. So, ayan. Final remarks tayo mga Japarms. Okay, for the last time, SHF Luffy, no, Gear 5. So, hindi naman siya nakakalito dahil hindi ito yung default Gear 5, no. Mas mangyayari kasi palabas na yung yung default nga niya yung Dawn, yung sinasabi ko na yun, magkaibang Luffy na yun, naka-red and pa rin. Pero ito, Gear 5. So, by the figure, madali i-identify ba sa SH Figure Arts, SHF Gear 5 Luffy. Nag-iisa pa naman to, or yun nga, wala naman siya masyadong magiging kasabayan na gear pa so far. Ito pa lang din nata naman ginawa ng SH Figure Art na from Gear 1. Gear 1 pa ba tawag? Hindi nga sa fan no? Pero, ayan, rating tayo, no? No joke to mga Japarms, given nga na, ayun nga, nabanggit ko kanina kahit sa impression ko, diba? Parang kakaiba, iba yung dating talaga eh. Hindi, parang bago yung dating. So, nagbibigyan ko to ng rating ng 9 out of 10. Cool talaga na figure. Kaya kung at least kayo katulad ko na kahit hindi masyadong fan ng mismong series or ng anime or manga, pero magandang figure in general, kuha kayo nito. Kahit dati dito sa atin sa Pinas, medyo nagkalat pa naman siya, na kaya pang kumuha sa mga sellers, kuha kayo. Ganda talaga kasi, sobrang iba yung dating. Maganda talaga. Tapos lalo na yung first time nga na kahit sa akin sa mga owned figures ko na yung nababali-bali yung bendable yung paa na to. Tapos yung extra accessories nga natin ng kamay na mahaba. Or well, ito rin naman. Pero mas na-demo natin kanina yung sa long arms. No? Diba? Nababali. Ang ganda. So, yun yung impression dito. Hindi sayang sa bayad. Kasi hindi nga to usual. Mas mahal to sa normal dahil marami accessories. May kasama pang stand. So, very great figure. I highly recommend na kumuha kayo kung may budget. Okay, so yun lang mga Japorms. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kits sa susunod na video.